umpisa natin ang ating mga breaking news at sa mga usapang makabuluhan. Unahin po natin mga good news ng ating PBBM good news, no? Itong ating first topic na mga PBBM good news. At syempre, i-play natin ang unang video po natin regarding po kay Ken Zachary Aquino, no? Na nagpasalamat sa pamamagitan ng kanyang open letter kay PBBM, no? At ito naman talaga po naman nakakabagbag damdamin, no? Medyo heartwarming din siya at nakakabilib sa isang bata na magbigay ng pasasalamat o magsabi ng pasasalamat sa ating Pangulong Bongbong Marcos through open letter message. Ayan po, pakinggan po natin. Buluhan at nakakaantig ng damdamin ang liham ni Ken Zachary Aquino, isang batang pasyente na natulungan ng National Kidney and Transplant Institute. Sa kanyang liham, nagpayag siya ng taus-pusong pasasalamat sa ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dahil sa tulong ng gobyerno para sa kanyang kidney transplant at sa libreng gamot at laboratory test. Naging matagumpay ang operasyon sa pangangasiwa ni Dr. Rosemary Liquete. Isang patunay ang liham ni Ken na may positibong epekto ang mga programang medikal ng gobyerno sa mga kabataang nangangailangan. Ang kanyang kwento ay simbolo ng pag-asa, kagalingan at pasasalamat. Ito po ang vloggers ng Bagong Pilipinas, AJ13 Vlog, nag-uulat para sa Radyo Pilipinas. Ayun, napainggan natin yan. Ano masasabi mo dyan, Admin Rich? AJ, meron lang akong komento, no? Kasi okay. Merong isang, alam mo na, basher. Ang sabi sa akin ng basher, ilang taon yan, bata yan, pagkatapos ang galing sumulat. Ang sabi ko sa kanya, ganito po kasi yan, no? Kasi alam ko yan dahil naging preschool teacher ako, no? Kapag halimbawa yung aming mga aking pupil, no, kinder, may gusto siyang sabihin sa akin, gusto niya magsulat, sinasabi niya sa nanay niya pagkatapos yung nanay niya ang sumusulat o kaya ate niya. Hindi naman kailangan yung bata mismo ang sumulat, pero diba? Pinapasulat talaga. Alarin natin, diba? No? Kaya tayo may mga honor student. May mga batang nag-accelerate from grade 1 to grade 4. Meron din talagang natin i-discount yung kakayahan ng mga kabataan na magaling sila magsulat. Kasi kaya nga tayo may mga writer. May mga bata, elementary, tagang literary works nila. Ang galing naman talaga. Kaya nanalo sa regional, division, mga ganyan, di ba? Huwag natin i-discount yung kagalingan ng isang batang Pilipino. Correct. Pero alam mo naman kasi, alam mo naman, AJ, may mga basher talaga, no, na hinahanapan talaga ng butas. Lahat ng makita nila na medyo maliit lang na, hahanapan nila ng butas. At isang pagpapatunay yan na mahina siyang tao. Wala siyang kakayahan. Kaya naisip niya bakit ang galing ng bata. Correct ka. Dahil siya mahina. Hindi niya kinaya yun nung siya elementary o correct, diba? Yan, no. At saka isa pa yung si Ken Zachary, ang kagandahan dito, no. Ang dami niya pa niyang pangarap kaya lumalaban siya, di ba? Lumalaban siya sa buhay niya. Gusto niya pang mabuhay ng matagal. Kahit nagkasakit siya sa kidney, nagkaroon siya ng mga ganyang klaseng problema sa kanyang kalusugan. Pero yung pangarap niya, yung isip niya, matatag. Correct. Ikaw, kaya mo ba yun na habang ang sakit-sakit na ng katawan mo, tapos yung pangarap mo, isang taas pa ng ng Mount Apo? Siyempre, AJ, kaya natin yan kapag mangangarap ka, no? Sabi nga nila, kung mangangarap ka lang din, ay taasan mo na, di ba? Yes, para hindi mo mabalance yung pinaka-peak ng pangarap mo, nasa middle ka naman, may nakahawak ka pa rin. Hindi kaya lang AJ, eto para sa akin, personal to. Kaya na-realize ko, no, tong later parts na lang, no, later part ng buhay ko na kaya pala ako hindi talaga yumaman kasi hindi talaga ako nangarap maging mayaman. Okay. Yun. Kaya wala akong driving force para talagang i-push yung sarili ko na yumaman. Kasi wala nga talaga akong pangarap na yumaman. Okay. Ako naman, pinangarap ko naman yan. Hindi ko palang naabot. Ayun yun di ba? Pero by the way, no, sa mga ganitong sa ating mga ganyang klaseng kabataan, ay ipagpatuloy nyo yung mga pangarap niyo. Hindi dahilan yung mahirap ka, may sakit ka, ang dami mong dahilan. Ayun nga ang dapat ang dami mong dahilan, samantalang yung iba nga lumpo, bulag. Pero 'di ba,
successful pa rin. At saka AJ, no, nakakatuwa kasi ang ating Pangulo, talagang pag sinabi mong mga specialty hospitals, Yes. talagang ayan. Full support. Oo, full Talagang, support ang Pangulo natin, di ba? Bumalik tayo sa kanyang ama, sa kanyang nanay. No? Si FL Imelda Romualdez Marcos. Yeah. Sila yung nagpagawa ng Heart Center of the Philippines, itong Kidney Institute, Sila ang, Center of the ang Philippines, puso Children's ng Hospital, Pilipinas. at marami pang mga hospital. Yeah. At ito naman ngayon ang Pangulo natin ay siya rin ang gumagawa nitong mga specialty hospitals na ito ayan. sa buong kapuluan. At Regional meron pa na, yan, regional na, hindi lang basta sa Manila lang. Correct. Dapat per region meron para hindi na pupunta sa malayong lugar yung ating mga babayan. Correct. Plus, AJ, yung mga bukas centers pa na ino-open sa iba-ibang mga There are 51 bukas centers sa provinces. Ayan. So, talagang totoo yung sinasabi ng Pangulo natin sa kanyang SONA na yung medical services ay dadalhin sa tao na hindi na kailangan na yung tao ay palagi na lang malapit doon. Malapit na mamasahe kahit utang malayo, pa yan, di utang ba? pamasahe. Oo, at least ito malapit na talaga sila. So, Admin Rich, no, ay kaninang topic natin na very inspiring, no, para sa isang kabataan na tulad ni Ken, no. Correct. At siyempre sa marami niyang pangarap ay gusto rin pala niya maging chef someday. Ayan. So, we'll go to our next topic, no. Dahil sa totoo lang, no, punong-puno tayo ng magagandang magagandang kwento, magagandang report na pwede nating ibahagi sa ating mga kababayan. Itong free Wi-Fi program ng government, no, na taga namang dapat nating malaman at mai-avail ng ating mga estudyante. So, next na itong gawing topic, no, at panoorin po natin itong next clip, no, video. So ayan po, no, mga kabayan, nakita po naman natin, no, dinubog na naman ng ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pagbisita, no. Picture lang man po itong pinapakita pala natin, no, sa pagbisita sa mga eskwelahan, no. At una itong free wifi neto program ay napakahalaga para sa mga estudyante natin sa panahon ngayon, no. Kasi alam mo naman, iba na yung natin ngayon, ang times, no. Hindi lang basta modern times, AI na nga tayo 'di ba? Itong mga bagay na to regarding sa free wifi ay dapat lang naman na ma-avail ng mga estudyante. Ano masasabi mo rito? Importante 'yan, AJ, kasi nga alam naman natin na sa panahon ngayon, ang pag-aaral ng mga kabataan ay andyan na yung kailangan na ng talagang mga gadget, no? Yes. Yung laptop, yung cellphone, iPad, yung computer, syempre, no? Kailangan nilang mag-research. Hindi katulad nung sa panahon namin na pupunta lang kami sa National Library, Gothic Library, German Library, lahat ng library sinusuyod namin, no? Exert effort talaga para matuto ka. Para kami ay matuto. Pero ngayon kasi, isang click lang yan sa internet, no? diba? Katabi mo na. Tapos, kapag walang wifi, syempre mahirapan yung mga estudyante natin dahil alam naman natin sa public schools, ang mga estudyante ay hindi naman talaga mayayaman. So, napakaganda talaga nitong programa ng ating Pangulong BBM na nakikita natin na lahat talaga, no, ng sektor ng lipunan, lahat talaga ng kung yung mga departamento ay kanyang inaayos at talagang kanyang he-made sure na talagang lahat ito ay makakasabay sa pag-aaral, no? Kasi talagang pasulong na tayo, AJ. Digital age na tayo ngayon. Importante talaga ang internet. Imagine mo, from the very start ng pag-upo ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos bilang presidente, ayan talaga yung ini-initiate niya na. Although naging secretary nung nakaraang for 2 years, no, isang si BPA Sara na alam naman natin na hindi niya kayang matupdan yung responsibility na inaatang sa kanya. Wala siyang kakayahan siguro, aminado naman siya na wala siyang background or something, pero bilang secretary kasi, hindi man kailangan genius ka, pero ang kinakailangan mo lang siya, initiative. Effort. Mag-exert ka ng effort. Ano ba yung pangailangan ng ating mga estudyante? Na yung pinatagang kailangan. Diba?
Ikaw, ano? So, para sa akin, ito, mabalik tayo dito. Oh, yes, Malaking okay. tulong talaga ito. Alam mo ba, AJ, ang isang estudyante, kapag may free wifi, tuwang-tuwa na yan talaga, di ba? Dahil makakapag-aral lahat talaga. Samantalang kapag walang wifi, aasa lang yan sa Textbook. pa-load, di ba? Pa-load, oh. Tsaka, sasabihin pa sa nanay, Nay, kailangan ko ng load para meron akong wifi kapag nasa school, di ba? So, napakaganda talaga nitong ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At hoping, AJ, na ito ay gawin na talaga sa lahat ng mga schools, no? Sa lahat ng mga public schools para ang ating mga learners ay mas magiging magaan ang kanilang pag-aaral. No? Yes. And if you remember, no, sa isang hearing, no, isang tauhan ng gobyerno ang nagtanong kay BP Sara kung alam ba niya yung programa ng gobyerno regarding sa free wifi. Ano nga ba yung naging kasagutan dito ni BP? Medyo loading. Loading, di ba? Pero sabi niya una, yes, tapos loading. Mahina ang wifi. Tapos sabi niya, ano ba? Time out. At ayun. At pinapasa niya sa isa kanyang USEC, na, di ba? Pero bilang isang sekretary, dapat kahit papaano na hindi ka masyadong mapapaya, dapat meron kang sasabihin kahit papaano, di ba? Hindi yung negative ka talaga. Totally no knowledge. Dito, nakikita ko sa Pangulo natin na nakikita niya at alam niya yung mga pangangailangan ng mga makabagong henerasyon, no? Yes. Kasi eto talaga, kapag walang wide wifi... reader ang ating Pangulo. Wide reader. Kahit nga, AJ, sa bahay namin, mawala lang ang wifi, talagang... Wala yung trabaho. Yung trabaho ko, wala. Paano ko magagawa? Yung anak ko naman, paano niya magagawa yung thesis niya kung walang wifi, di ba? So, napakahirap talaga. Kaya, eto, kudos, no, sa ating mahal na Pangulo dahil sa kanyang programa na libreng wifi sa mga paaralan na pampubliko. Yes, no? At isa pang pinaka-importante dyan, admin, no? Itong mga, hindi lang basta wifi ang kailangan ng mga kabataan natin, ng mga estudyante. Kailangan ng gadget. Kasi wala naman silang pambili. Pero if you remember, natambak lang sa bodega ang mga gadgets na dapat dinidistribute sa mga eskwelahan. Pero ano ang nangyari? Ikaw, hindi mo pinamigay Walang ganyan. AJ, yan yung yung sa past admin ng ating secretary. Secretary. Pero ngayon, sa panahon ni Secretary Angara, ay kanya nang inayos yan, AJ. So, sa pagkakaalam ko, ay dinadagdagan pa ngayon yung mga laptop, mga computer, maganda yan, maganda. Yung mga tablets. Especially sa mga ating mga instructor, mga teachers, no? Mas kailangan din nila kasi gagawa sila ng mga lesson plan, no? Kasi importante yun, yung teacher, siyempre, siya yung magtuturo siya magbibigyan ng learnings sa mga ating estudyante. At alam mo nung kabataan natin, no, kailangan mo ng libro. Ang bikit-bikit ng libro. Ilang libro yun. Dadali mo araw-araw. Plus ilang notebook, di ba? Ang sakit. Kaya hindi ako tumangkad O nga pala, AJ, mayroon lang akong gustong itama, kasi yung lumalabas, di ba, ang Pangulo natin ay pumunta siya doon sa school na nasunog. Yes, bagong Tapos, merong picture. So, gusto ko lang itama ito, kasi yung nagko-comment po yung mga basher na wala naman daw doon ang Pangulo natin at yung ang Pangulo daw ay inedit lang, nilagay lang siya doon. Ayos. So, gusto ko lang ipaalam, no, dito sa vloggers, no, vloggers ng Bagong Pilipinas, kasi yan yung trabaho ko AJ. Kaya nga, di ba, fight fake news. Fight fake news. And in order for you to fight fake news, you have to expose the truth. Debunk. Kaya eto ang sinasabi ko sa mga nanonood, sa mga kababayan natin, nandyan po talaga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At kung ayaw niyo po maniwala, pakitingnan niyo po yung aking video diyan sa aking page, Admin Rich. At makikita niyo, no? Dinibang ko po yan doon. Pinakita ko yung video na nandun ang ating Pangulo. Yun po yung video na yun, doon po kinuha yung picture na kung saan nandun siya. So, ang Pangulo natin ay nandun. Hindi po totoo yung sinasabi ng mga basher na wala daw siya doon, no? So, ako po ang makakapag-testify niyan at yung mga vloggers na kasama
doon at yung mga tao na nandun po ang Pangulo natin. Hindi po totoo na inilagay lang siya doon at ini-edit lang. Alam mo, Admin Rich, ang nakakalungkot lang, no? Pag nawala ang basher, wala tayong topic. Ayan ang isang di ba? Katotohanan, mulat na katotohanan yan. Kapag nawala siya, ayan ang nakakalungkot na parte sa ating mga vlogger. Kaya the Admin Rich, no, ganun pa man, nagpapasalamat tayo sa ating mga bashers, sa ating mga, di ba, nagkapaat ng mga fake news. Alam mo nga, with yung mga disinformation, misinformation na yan, di ba? Nagpapasalamat tayo sa kanila. Alam mo, AJ, mabanggit ko lang, minsan nga, napapansin ko pag magla-live ako or pag magpo-post ako, nauuna pa yung basher. Oo. Talagang, minsan nga, mas marami pa sila kaysa doon sa follower ko. At ang nakatawa dyan, Admin Rich, pag dumating sila, isang buhos. At pag nawala isang buhos din, wala ka ng viewers. Wala na nakikinig sa'yo, di ba? So, ang ganda lang ng mga gatong topic to kasi importante yung mga na pag-uusapan natin, no? Kasi ang ating mga estudyante naman talaga ay nangangailangan ng tulong mula sa gobyerno, no? Hindi lamang sa mga textbooks, sa free wifi, pati sa health. Para mas magandang kanilang edukasyon o yung kanilang pag-iisip, mas hindi sila lutang sa tuwing umaga o tuwing papasok ng eskwelahan, hindi sila magiging lutang. Pero meron ding programa, feeding program ng ating gobyerno, syempre. Correct, hindi lang basta yung textbook, yung wifi na yan, no? Correct. Hindi na kailangan ng mga kabataan na humingi ng baon sa kanilang mga magulang. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGov.ph Super App. Pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGov.ph Super App. No, lagi nating tandaan ng lahat ng ginagawa ng gobyerno natin, ng Marcos administration ay para po sa ating bayan. Para po sa lahat ng Pilipino sa buong mundo. Correct. Hindi lang sa ating supporters niya, kundi pati sa mga hindi siya minamahal. Diba? Lahat minamahal, niyayap ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos Jr. Yan po ang ating napaabait na presidente ng ating bayan, di ba? Ano masasabi mo, Admin Rich? Tama yan, no? So, ang Pangulo natin, wala sa kanyang galit-galit Kumbaga, walang masamang tinapay sa Pangulo natin. Lahat ay kanyang welcome sa kanya, no? Kahit anong pang kulay, wala nang kulay-kulay. Dahil siya daw ay Pangulo ng 10 million. 20 na. 20 Filipinos, kasi diba? 3 years na lumalipas kaya actually nadagdagan yan kaso hindi pa kasi naka-count. Hindi pa nakarehistro yung marami. Ito na Admin Rich, ang ating next topic na pag-usapan ay itong San Juanico Bridge toll free pa rin siya, no? So ipakita po natin yung video regarding this. Good news mga motorista at mga biyahero sa Samar at Leyte. Hindi na kailangan pang mag-alala sa dagdag gastos sa toll fee. Pangulong Bongbong Marcos Jr. at DOTR Secretary Vince Hison nangako na walang toll fee na ipapataw sa ginagawang rehabilitasyon sa San Juanico Bridge. Layunin ng proyektong ito ang mapabilis ang biyahe, mapagaan ang trapiko at higit sa lahat, protektahan ang kita ng bawat biyahero. Pondong galing sa national government at grant aid ang ginagamit para dito. Kaya sigurado walang dagdag pasanin sa inyong bulsa. San Juanico Bridge, proyekto ng gobyerno para sa bayan. Ito po si AG13 Vlog, nag-uulat para sa Radyo Pilipinas. Ayun, no, napakinggan po natin, napanood, no. Ito pong rehabilitasyon ng San Juanico Bridge. Itong ginagawang rehabilitasyon, ang ginagugultong pondo ay galing po sa national government at sa grant aid, no? Kaya asahan po natin na wala pong dagdag na buwis dahil una-una po, for over 50 years, wala po tagang toll fee ang pagdaan sa San Juanico Bridge. Nakadaan na kami dyan, AJ. Kaya nga,
Wala namang... Pero nadaan na dyan yung kaluluwa ko at panaginip ko. Nakadaan na kami dyan kasi nakapunta na ako sa Tacloban. No? Ayun yung tapat na kasama ako eh. So, nanginayan din pero gantaga, hindi pa time para makapunta dyan. Ganda ng bridge na yan talaga, no? Mahaba siya. And remember, no, itong ginagawa ng ating Pangulo, hindi lang basta ito yung dahil sa, ito ay pinagawa ng kanyang ama para sa kanyang minamahal na nanay, no, na si First Lady Imelda Romualdez Marcos. Love Bridge. Ayan, the Bridges of Love. Ayan, tinawag yan sa Bridges of Love na yan. Ito ay para makonekta ang Leyte at Samar. Ito ay handog na ating mahal na Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. sa kanyang pinamamahal na asawa at dahil napaganda po ng ating First Lady Imelda Romualdez Marcos. So, ito po yung kanyang birthday gift dahil sabi niya, ang puso ng kanyang asawa ay puso para sa bayang Pilipinas. Naku, malapit na pala, no? Malapit na yung anniversary ng San Juanico Bridge. How many days na lang? Less than 2 weeks, di ba? Less than 2 weeks na lang. 21, 13 days na lang. 13 days. Na, no? So, malapit na ang anniversary ng San Juanico Bridge. At syempre, sigurado ko, iilaw ng napaaganda itong San Juanico Bridge. Pero 'di ba, rehabilitation siya. Pero 'di ba, sa ginagawang rehabilitation ito, hindi lang ito basta kinumpuni, kundi pinapatatag pa para mas tumibay pa. Kasi sabi nga ni President Marcos dito, nung kanilang in-inspect na yan, sabi ng mga engineers, marami ng sira talaga. Yung mga span niya, 42 span yun, lahat, apektado na dahil nung mga nakaraang administrasyon, napabayaan. Kasi AJ, ang mga bridge talaga, mga infra, kailangan talaga yan na mini-maintain. Parang tao rin yan, di ba? Pag tumatanda ka, di ba? Lalo na medyo, sasakit yan, prone na, di ba? Ang kagandahan kasi sa Pangulo natin, hindi siya yung mag-aantay na mawasak muna, di ba? Hindi na kailangan tayin. Ini-inspection na talaga yung mga tulay, lalo na yung mga ganito na lumang tulay na. Yes, hindi katulad na ibang nagpagawa ng tulay, wala pang isang taon, no? Falling down na. At ang kagandahan ito, AJ, habang ginagawa, no, nire-rehabilitate itong San Juanico Bridge, ay merong mga paraan para yung ating mga mga paraan niya, no? Ano mga paraan niya? Dinagdagan yung mga roro, yung mga trucks, no, na ferry, maghahakot dito sa mga kababayan natin para makatawid sila. At especially din sa mga perishable goods, no? Hindi pwedeng maantala yan. Correct. Yung mga gulay na yan, yung mga pagkain, meat, diba? Yung gamot. Kaya napakabilis ng aksyon ng ating gobyerno, diba? At naglaan taga sila ng malaking ferry para maghatid sa mga transport ito. Correct. At hindi naman malugi yung mga negosyante. Tama, no? Diba? Kasi kailangan at magugutom ang tao. Magwawala yan. Sisisi na naman si PBBM. Nagutom na naman sila. Hindi pwedeng mangyari yun. Correct, no? So, maagap ang ating Marcos administration. Diba? At sa lahat ng kanyang ginagawa, laging merong resulta. At diba? Hindi, solusyon. Hindi ka doon ng iba, wala na nga solusyon. Sila pa unang umaangal. Dapat be part of the solution. Hindi yung party ka ng umaangal na tao. Tama. May ibig sa isang senador ka tapos ikaw unang aangal. Ang dapat ay instead na umangal, instead na magreklamo ay tumulong, di ba? Kasi lalong-lalo na kapag ikaw ay nasa gobyerno, wala kang karapatan na magreklamo umangal Dapat ang ginagawa mo ay tumutulong ka, lalong-lalo na kung matagal ka ng senador, kung matagal ka ng nasa gobyerno, pagkatapos ngayon ay magngangal-ngal ka at madami ka mga sinasabi sa gobyerno to. No? So, dapat tingnan mo rin yung sarili mo kung ano ba yung naiambag mo. Ano may itutulong mo, di ba? Ano ba yung naambag mo noon? Bakit napabayaan ito? Ano bang suggestion mo? Ano bang solusyon mo para katupan maabsan yung nararamdaman ng mga Pilipino? Gutom, pagkatakot, 'di ba? Sa sakit, 'di ba? Dapat pero ang alternatibong paraan. Tama. Hindi yung aangal ka, magtatanong ka sa tao kung anong gagawin. Ang swerte mo, naboto ka ng tao, tapos ikaw magtatanong ka at magreklamo ka. AJ, meron lang ako gustong idagdag. Okay. Dito sa
sinasabi ng ating Pangulo, no? Yes, okay. Kasi eto ay nakaka-relate talaga ako dito. Ay, okay. 'Di ba? Nasabi ko to sa iyo. Oh, yes. Oh. Yung tungkol ito sa K-12. Okay. No? Sa senior high school, yan. Sa senior magandang high school. pag-usapan din yan actually. Kasi Yan, AJ. importante. Ito kasi, sabi po ni PBBM, senior high school, walang pakinabang. So, ako AJ kasi, yung anak ko, siya yung unang-unang tinamaan nito, Yes. itong senior high. Imbis na graduate siya, ay hindi siya gumraduate dahil nga sa may K2. may 2 taon pa. Tapos AJ, napansin ko kasi 'di ba, teacher din ako. Tapos may tinuturuan din akong subject sa high school no? So napansin ko AJ yung curriculum, tinitingnan ko yung curriculum, no? Pati yung sa anak ko. Parang may mga inulit lang naman yung mga 'di ba? Totoo dyan. Yung kanilang mga yung mga dati na mga subject parang inulit lang naman. Pagkatapos yung bang pag-execute no ng mga lessons parang Hindi handa. Yung kahandaan ng ng mga teachers doon, ng ating gobyerno doon, hindi pulido. At eto AJ ang hindi maganda kasi dapat 'di ba kapag naka-graduate na ng senior high dapat natatanggap na sa trabaho. Yes. Pero ngayon Apprentice ka na, ang mga apprentice. company hinahanap pa rin college graduate. Siyempre. So ano nga ba naman ang magiging magiging Pakinabang. benefit nito? Oh. So sabi ko, tama yung sinasabi ng Pangulo natin, parang lumalabas na walang pakinabang. Dagdag gastos. Sa totoo lang. Totoo yan. 2 taon. Tapos, parang nakakatamad. Grabe, AJ, kasi biruin mo 2 taon pagkatapos Sinayang, may inuulit lang na mga subject pagkatapos yung pera, yung Alam mo, gastos. Admin Rich, Imbis na makapag-graduate ka na, tapos imbis na magkaroon ka na ng trabaho, wala ka mang trabaho dahil mas pinipili pa rin kapag may mga nag-a-apply college pa rin. yun nga, nag-graduate ako ng college, nung nag-apply ako, sasabihin sa'yo, anong experience? Newly graduate nga eh. At ito, AJ, ito. Kasi yung mga nagtatanggol dito, no? Okay. Dati kasi umuokay na ako dyan Okay. May mga nagtatanggol dito, AJ, sinasabi nila, ay tama lang yan kasi para pagpunta natin sa ibang bansa hindi na mag-aaral kasi kapag kulang daw yung ating education, 'di ba? Pagdating sa ibang bansa mag-aaral pa. Ito naman ang aking para sa akin, anong take mo dyan sa bilang take isang mo? komentarista. Para sa akin, AJ, hindi naman lahat ng mga Pilipino ay mag-abroad. Yes. Diba? Magtatrabaho sa abroad. dapat So ganito na lang. Kung sino na lang yung gustong mag-abroad, siya na lang yung kumuha ng extra na kurso, di ba? Kasi sa totoo lang mas marami tayong mga Pilipino na nandito lang naman sa Pilipinas at hindi naman nag-a-abroad. Oo. So para sa akin, Ilang percentage lang yun, Admin? Para sa akin AJ, mas gusto ko na talagang tanggalin na ng ating Pangulo. Alam mo, Admin Rich? yung 2 years na yan. Kasi talagang sa totoo lang. Waste. At saka dagdag lang talaga yan gastos, sa totoo lang. Alam mo, Admin Rich, nung panahon, Bilang magulang. nung panahon namin, no, nung high school ako, merong curriculum ang ginawa ang gobyerno noon. Yung mga schools, no, nagkaroon silang AVC course. Ito yung advanced course na AVC. Advanced vocational course na tinatawag. Let's say, nung third year ako, kumuha ko ng automotive. Pero kinuha ko to sa ibang school. So, ang mangyayari, kung ang time ko dito sa, from morning to afternoon, yung time ko sa school namin, tapos morning din doon yung AVC ko, yung automotive ko, subject ko ron. Nasagasaan yung, yung regular timing ko sa eskwela namin. So, ilang yung subjects ang nasagasaan. Tapos, dahil doon, kaya yung subject na nasagasaan, kinuha ko sa ibang sections. So, ang section ko nun, universal section ako. Section 1, section 2, section 4 ako, section 5. So, naging irregular ka na. Naging irregular, kaya universal ang section ko, may section 10 pa. Minsan ako nagtuturo sa ibang section. Hindi na siya block section. Kapag pag yung teacher ko umalis, ganyan kasi sa yung naging ko sa subject ko na stenography, medyo
maalam ng konti. Minsan ako nagle-lesson. So, at saka ito, AJ ito, sa tingin ko lang dito, no, sana talagang ang Pangulo natin ay magbigay talaga ng direktiba, no, na i-abolish na lang itong senior high na to, no? Kasi AJ, kung titingnan natin, parang redundant din eh. Kasi, biruin mo meron naman tayong mga TESDA, di ba? Yes. Para sa akin, na palakasin na lang natin yung mga TESDA courses natin kaysa dito sa senior high. Dagdag 2 taon, dagdag gastos sa at mga yun magulang. sa sinasabi ko yung ABC course. Pagkatapos hindi ka naman makakahanap din ng trabaho kasi college graduate pa rin ang hinahanap. Ayun na nga, inikwento yung nagkaroon kami ng ABC course, no? From 3rd year hanggang 4th year. Alam mo, admin, wala siyang kwenta. Kaya nga. Kaya tinanggal na rin yun kasi hindi siya naging successful. Dahil una-una yung teacher din di handa. Kaya nga. Hindi kami naturuan ng maayos. Lagi siya imagine mo during school hours nainom ng alak. Sabi ko, AJ, wala akong natutunan sa automotive. Dito sa dagdag na 2 taon, no, yung senior tsaka junior tsaka senior high. Ang dapat taga dyan, natatraining yung kahandaan ng mga teacher. At saka yung may training execution nila kung paano nila ituturo sa mga bata. Ang nangyayari ay parang umuulit-ulit lang din, yung mga traditional way of learning, of teaching, yung pati yung mga methodology nila sa kanilang pagtuturo ay parang ganun-ganun lang din. Imbis na developmental approach dapat. Pero ang nangyayari, pag tinitingnan mo siya dun sa mga schools, ay ganun lang din. Parang pamatay oras ang ginawa nila. Kasi AJ, ay nag-o-observe ako dahil sabi ko nga, di ba, teacher ako ng preschool. Pagkatapos, nakapagturo din ako ng subject sa high school. So, ino-observe ko, sabi ko, redundant lang parang para sa akin, hindi ko talaga siya nagustuhan. At talagang para sa akin, naghihirap lang dito at ang isa pa, admin Rich, magulang. At isa pa, nung college ako, may ganitong klase katuruan. Parang gusto lang mapanibago, mabigyan ng chance yung mga first year to second year college na mapagtrabaho na rin. 3rd year and 4th year. Ang mangyayari, pag first year to matapos ka ng second year, technician ka na. Pwede ka na pag-aanap ng trabaho as technician ka na. Ganun ang ginawang sistema before sa college. Pero hindi pa rin naging successful kasi una-una, hindi pa rin enough naman yung natutunan mo sa college. Kasi una-una, puro minor subject pa rin lang ang nakukuha mong subjects. Hanggang first hanggang second year. Hanggang second year. Puro minor pa rin naman yan. Konti pa lang major. Kumbaga, sa katulad ako nung first year college ako, chemistry student ako nung college ako. Math at saka chemistry, 1 pa lang naman ako. Pag second year ka na, chemistry 2 hanggang chem 15, chem 14. Ayun pa lang, hindi mo pa taga siya maaasahan na makakahap ng maayos trabaho sa kursong kinuha mo. Hindi pa, wala ka pa. Nasa, ka pa lang, kumbaga, naghukay pa lang ng lupa, pa lang. Napatag pa lang. May mga kurso kasi na gano'n na medyo matagal talaga. Pag 3rd year ka pa lang talaga, parang sa nursing, kapag nag-take ka na, kaya sa medtech, mag-take ka muna ng battery exam. Pag pumasa ka, tsaka pa lang, yung mga higher subjects ninyo, o yung mga, yung mga major subjects nyo. Ganun din sa nursing. Mag-take ka muna ng 2 years bago ka mag-battery exam kung titignan kung pwede kang maging nursing student. Hindi ka basta-basta yung mag-apply ka ng nursing. Hindi pwede. Kasi wala, minor subject pa lang nalalaman mo. Kaya nga, AJ, balik tayo doon dito sa senior high na to, yung pagbatikos ng ating Pangulo. Sana ma-abolish na talaga ito. Kasi eto AJ sa panahon, no? Yung dagdag panahon, pera, dagdag gastos, tapos yung bata, no? Yung tinatamad na. Natatamad pa yung bata. Dahil mahaba pa noon. Pagkatapos yung sinasabi nila sila, nakakapagtrabaho naman, hindi naman totoong nakakapagtrabaho, di ba? Dahil lang. kapag
pag-a-apply ng trabaho, mas pinipili pa rin yung college graduate. Yes. And then yung panglima, hindi naman lahat ng mga Pilipino ay mag-a-abroad. Yes, diba? no? Kasi yan yung ayaw pa rin lang umalis. yan kasi yung Karamihan kinocontest ayaw nila na, umalis. ay, dapat lang to kasi para pag nasa abroad na, hindi na mag-aaral. Hindi naman lahat ng Pilipino mag-a-abroad para magtrabaho. Kaya diba? dapat ang ating mga mambabatas, kung gagawa kayo ng batas, pang-Pilipino. So, huwag nyo isipin yung gato ibang bansa. Hindi ganun. So, ang suggestion ko, AJ, mas palakasin na lang natin yung mga courses natin sa TESDA. Para hindi na rin siya, di ba, redundant. Kasi, may 2 taon pagkatapos, pag kailangan mag-TESDA para makakuha ng NC1, NC2. Ganyan na lang. Di ba? Kasi yan din, kinakailangan din yan sa abroad na hinahanapan din ng assessment. Actually, yan talaga yung nire-recognize no? Kinikredit sa abroad, yung mga NC1, NC2, yes. Kasi alam na yan. Yan talaga nire-recognize kapag mag-a-apply ka ng trabaho sa abroad. So, para sa akin, tanggalin na yung senior high na yan. Pagkatapos, palakasin na lang, mas palakasin natin yung mga courses natin sa TESDA. Yun na lang, mas bawas pa sa sa budget, di ba? Yes, mas makakatipid pa ang gobyerno sa budget. At ilang months lang yun. At yung mga budget na matitipid, ilagay na lang doon para ilagay na lang sa edukasyon para mas lalong gumanda, no, yung edukasyon ng ating mga learners. Alam mo, admin, meron akong tip sa mga IT student, no, at sa mga IT graduate na kung gusto nyo makapag-abroad, especially sa Japan, mag-aral kayong Nihongo. Libre po sa TESDA po yan. Libre, meron pa allowance. Alam niyo po, sa madating na buwan o taon na to, maghahagilap ng maraming IT ang Japan. Correct. Maghahagilap sila ng mga IT, no? So, pero kailangan mag-training muna ng Nihongo. Libre po yan sa TESDA. So, kung saan kayo malapit na TESDA, sa mga dyan, mag-inquire na po kayo para mapag-aral kayo ng Nihongo. Correct. So, yung importante yan. AJ, yung ating mga nanonood ngayon, comment nyo nga kung papayag po ba kayo na i-abolish na yung senior high. Yes po, yan ang natin. Mga kababayan natin. Katanungan ngayong gabi. Comment kayo at para malaman natin kung ano ba ang inyong pulso. Pulso natin ating mga estudyante. Yan. At saka ang ating mga magulang na nagpapaaral kasi sila yung gumagastos eh. Sila yung naghihintay sa panahon na dapat pinipitas na ang mga bunga. Ang nangyayari ay wala pa rin, no? Wala nang napitas. Hindi pa bumunga yung lalaking papaya. Walang napitas. Lalaki pala yung natanim niya, no? Na papaya. Naghintay siya ng hintay ng pagbunga ng papaya, hindi na bunga. So, kailangan talaga, no? Unang-una, yung ating mga anak, mga kabataan natin ay gusto mag-aral. Kapag hindi nila gusto mag-aral ng ganong katagal sa college, TESDA is the answer. Yung anak ko nga, AJ, dapat matagal na siyang nakatapos ng college pero dahil dyan, pagkatapos, inabutan pa ng pandemic, grabe, talagang delay na delay yung kanyang pag-graduate. Ngayon, nagtitisis pa lang siya. Mayroon pang thesis. Mas mayroon pang defense yan. May panel pa yan. Diba? So, una dyan, utak, panahon, gastos. Kaya nga laging busy, AJ. Dapat kailangan kumita ng kumita, admin. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita sa iyong pamumuno. Bayan ay umaangat, bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawan. Sa
Visayas hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot, dala ay pag-ahon. Magtulungan, magkaisa, sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana, manggagawa't magsasaka, binigyang halaga. Serbisyong totoo, hindi pagpapanggap, ang puso ng bayan, ikaw ang hinahanap. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat, sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama, Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat, sa puso ng masa, inaangat ating watawat.